Sinabi sa isang report na hinarang umano ng isang malaking barko ng Japan Coast Guard ang isang Chinese Coast Guard vessel na pinaghihinalaang patungo umano sa pinag-aagawang Senkaku Islands noong nakaraang araw. Ayon sa Japan Coast Guard, dineploy ng China ang isang Coast Guard vessel na may bow number 1301 sa East China Sea upang palitan ang isa pang Chinese Coast Guard vessel na ilang linggo na umanong umaaligid malapit sa Senkaku Islands. Ngunit agad na sinalubong na isang malaking barko ng Japan Coast Guard ang nasabing Chinese vessel bago ito makapasok sa exclusive economic zone ng bansa, kaya't napilitan na lang itong lumayo sa karagatan ng Japan. Sinabi naman ng Japan Coast Guard na patuloy nilang poprotektahan ang kanilang karagatan laban sa mga ginagawang ilegal na panghihimasok ng ibang bansa na wala namang karapatan na magsagawa ng anumang klaseng law enforcement activity sa EEZ ng bansa. Ito ay matapos iniulat na hindi bababa sa 8 Chinese vessel ang namataan malapit sa Skoda o Sabina Shoal, isang feature na matatagpuan sa West Philippine Sea na kung saan ay nasa ilalim ng jurisdiction ng Pag-asa Village sa Bayan ng Kalayaan sa Palawan. Batay sa monitoring ng Sealight, isang maritime transparency project na nakabase sa Estados Unidos na sumusubaybay at nagre-report sa mga aktibidad sa South China Sea ng Chinese Maritime Militia ay nakita malapit sa Sabina Shoal na kung saan ay 124 na nautical miles lamang mula sa isla ng Palawan. Sinabi ng Sealight Director at retired na US Air Force Colonel na si Ray Powell noong nakarang araw na mga Chinese vessel na kilala bilang Spratly Backbone Fishing Vessel sa South China Sea ay namataan sa Sabina Shoal magmula pa noong nakarang buwan. Ang mga Chinese Maritime Militia vessel ay nagkukumpulan malapit sa isang lugar na kung saan regular na dumadaan ang mga Philippine vessel na nagsasagawa ng rotation at resupply missions sa mga Filipino troops na nakaistasyon sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Batay sa ginawang analysis ng Asia Maritime Transparency Initiative, sinabi ni Powell na mga barkong ito ay isang segment ng Chinese militia na nirecruit mula sa mga commercial fishing vessels sa China at kinakailangan umano silang gumugol ng 280 araw bawat taon sa South China Sea upang makakuha ng subsidy mula sa gobyerno. Nauna nang naidokumento ng Sealight ang humigit kumulang 12 hanggang 14 na Chinese militia vessel na nakakalat sa Sabina Shoal noong nakarang taon at isa pang dosena noong nakarang buwan. Samantala, sinabi sa isang report na hindi umano umubra ang ipinagmamalaking Chengdu J-20 stealth fighter jet ng People's Liberation Army Air Force sa Naval Surface-to-Air Missile System ng Japanese Navy sa East China Sea. Sinabi sa report ng Japan Maritime Self-Defense Force na detect umano ng isang warship nito sa East China Sea malapit sa Senkaku Islands ang 2 Chinese J-20 fighter jets habang nagsasagawa ng maritime patrol ang Japanese Navy sa lugar. Sinubukan pa umanong itaboy ng Japanese Navy ang 2 Chinese aircraft at binalaan ang mga ito na huwag pumasok sa exclusive economic zone ng Japan, ngunit dire-diretso ang paglipad ng mga fighter jets patungo sa Senkaku. Ayon sa pahayag ng Japan Maritime Self-Defense Force na hindi umano pinakinggan ng mga Chinese pilot ang kanilang babala, kaya nagpakawala ng isang surface-to-air missile ang Japanese Navy upang takutin ang mga Chinese. Ito ay matapos iniulat ng isang Chinese state media na pinaalis umano ng China Coast Guard ang isang barko ng Philippine Coast Guard at isa pang Filipino vessel
malapit sa pinag-aagawang Scarborough Shoal sa West Philippine Sea noong nakaraang araw. Ang Chinese Coast Guard ay hindi nagbigay ng karagdagang impormasyon sa kanilang pahayag, ngunit ito umano ang pinakabagong insidente na nangyari sa pagitan ng CCG at Philippine Coast Guard sa West Philippine Sea. Ang Philippine at Chinese government ay paulit-ulit na nagbabangayan nito nakarang buwan dahil sa nasabing bahura na kung saan ay iginiit ng Manila na nasa loob ito ng exclusive economic zone ng bansa. Pareho ding nagpalitan ng mga akusasyon ang Pilipinas sa China tungkol sa mga ginagawang agresibong maneuvers ng Chinese Coast Guard sa West Philippine Sea na naging dahilan naman upang ipatawag ang isang Chinese diplomat sa Manila. Nauna nang sinabi ng China at Pilipinas na maghahanap ang dalawang bansa ng mas maayos na komunikasyon at management tungkol sa mga nangyayaring insidente sa West Philippine Sea, ngunit tumaas pa rin ang tensyon matapos pinili ng Manila na palakasin ang pakikipag-ugnayan nito sa Estados Unidos. Inaangkin ng China ang halos buong South China Sea na kung saan dumadaan ang mahigit sa $3 trilyon na halaga ng mga kalakal bawat taon, kabilang ang mga lugar na inaangkin din ng Pilipinas, Vietnam, Indonesia, Malaysia at Brunei.